Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 5. Ang pang-aapi sa mga Israelita. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Neptali, Gad, at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 1, verse 6 to 10. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid, at ang kaniyang salinlahi, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelyeta, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari at hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelyeta. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigilan ang kanilang pagdami." Amen po. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 14, ang pang-aapi sa mga Israelita. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lunsod ng Pitom at Rameses, lunsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuutan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodo, Kabanata 1, versikulo 15 hanggang 18. Isang araw ay pinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga komadro ng Hebreo, na sinabihan ng ganito, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae." Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, "Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea?" Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 1, verse 19 to 22. At sinabi ng mga hilot kay Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay ginawa niya sila ng mga sangbahayan. At iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan na sinasabi, "Itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipinanganak at bawat babae ay ililigtas ninyong buhay." This is the word of God. Amen.